Hinubaran ng mga sundalong Aleman ang kasuotan ng isang babaeng sundalong Soviet. Itinali ang kanyang mga kamay at paa at isinabit siya sa isang kahoy na poste. Paulit-ulit siyang hinugupit ng latigo. At dahil siya ay isang babae, itinuring lamang siyang isang bagay na pwedeng abusuhin. Nang matagpuan ng kanyang katawan, hindi lamang wasak at hindi na makilala ang kanyang mga binti, kundi pati ang kanyang mga mata at kaliwang dibdib ay marahas na pinutol. Nang malaman ni Stalin ang sinapit ng dalagang ito, nag-alab ang kanyang galit. Agad siyang naglabas ng isang malupit na utos. Anumang opisyal o sundalo ng German 332nd Regiment ay dapat patayin sa mismong oras na makita. Walang susuko, walang palalampasin. Siya ang kauna-unahang babaeng ginawaran ng titulong Hero of the Soviet Union, ang martir na si Zoya. Habang sa pilitang binubuksan ng mga sundalong Aleman ang isang kahoy na bahay at malakas na isinasara ang pinto, muling bumabalik sa alaala ni Zoya ang maikling 18 taon ng kanyang buhay. Noong Hunyo 21, 1941, ang 17 taong gulang na Zoya ay nangangarap pa lamang na matapos ang kanyang pag-aaral, magiging guro rin siya tulad ng kanyang ina. Ngulit pagsapit ng madaling araw ng Hunyo 22, lumitaw ang mga puwersang Aleman mula sa hamog ng umaga at inilunsad ang isang malawakang pananakop sa Soviet Union. Mula sa sandaling iyon, tuluyang nabago ang takbo ng kapalaran. Sa mga lansangan ng Moscow, makikita sa bawat sulok ang mga poster ng propaganda na may iisang tanong: paano mo susuportahan ang frontline? Ang mga kalalakihan ay humahawak ng baril, handang ialay ang kanilang buhay para sa bayan. Ang mga pabrika ng sibilyan ay kusanang nagpalit ng produksyon. Ang mga planta ng makina ay nagsimulang gumawa ng mga tangke at pampasabog. Maging ang mga karaniwang paggawaan ay lumipat sa paggawa ng detonator ng mina. Lahat ay tumutulong sa digmaan sa paraang kaya nila. Sa panahong ito, tumanggi si Zoya na manatili lamang sa likuran at magtahi ng backpacks para sa militar. Sa halip, gumawa siya ng isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino. Katatapos pa lamang niyang mag-18 nang siya ay magtungo sa recruitment office, may seryosong mukha at matatag na loob. Handa siyang sumabak sa digmaan. Paulit-ulit siyang tinanggihan ng mga opisyal. Mulit dahil sa kanyang husay sa wikang Aleman at hindi matitinag na determinasyon, sa huli ay napapayagan niya ang mga ito at siya ay tinanggap sa serbisyo. Sa training camp, naging diretsahan ang babala ng opisyal. Ang misyong haharapin ninyo ay halos walang tiyanya ang mabuhay. Kapag nahuli kayo ng mga Aleman, mas malala pa sa kamatayan ang sasapitin ninyo. Ngunit habang pinakikinggan ito, nanatiling nakangiti si Zoya. Nang pagalitan siya ng opisyal, ang kanyang sagot ay tumimo sa puso ng lahat ng naroon. Ang dapat sanang 3 buwang pagsasanay ay pinaiksi sa loob lamang ng 2 araw. Bawat isa ay binigyan ng iisang bala lamang, hindi para pumatay ng kaaway, kundi para tapusin ang sariling buhay sakaling sila ay mahuli. Bago ang kanilang pag-alis, personal na pinuntahan ni Stalin ang unit na ito. Nang humarap siya kay Zoya, ang panata ng batang babae ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang isipan. Sa ilalim ng dilim ng gabi, narating ng grupo ang isang kalsadang kailangang daanan ng hukbong Aleman at naghanda sila ng isang ambus. Ngunit nang pindutin ng detonator, bigong sumabog ang mga pampasabog. Nakikitang mawawala na ang perpektong pagkakataon, isang kasamahan ang nagsapanganib at tumakbo upang suriin ang mga ito. Sa isang nakabibingin pagsabog, sumiklab ang matataas na apoy at nilamon ang mga sundalong Aleman. Napatigil man ang kaaway, nawalan naman ng malay ang kasamahan dahil sa lakas ng pagsabog. Walang pag-aatubili, gumapang si Zoya patungo sa kanya. Pilit siyang ginising. Sa sandaling iyon, isang sundalong Aleman na nagliliyabang katawan ang sumugod kay Zoya. Handa siyang mamatay kasama niya.
Sa harap ng desisyong buhay o kamatayan, napilitan ang pinuno ng grupo na ilantad ang kanilang posisyon at paputukin ang kanyang nag-iisang bala. Pinatay ang umaatakeng sundalo. Ang biglaang putok ay nakaalerto sa buong hukbong Aleman. Agad silang nagpaulan ng bala. Sa gitna ng nakabibinging putukan, isa-isang bumagsak ang kanyang mga kasamahan. Sa kanyang unang misyon, si Zoya ang nag-iisang nakaligtas sa buong unit. Ang bangis ng digmaan ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ng 18 taong gulang na dalaga. Kung kailangang baguhin ang kapalaran, dapat itong agawin gamit ang sariling mga kamay. Dahil sa sobrang kalupitan ng digmaan, kailangang may tumayo sa harap para sa sambayanan. Mula sa sandaling putulin ni Zoya ang kanyang mahabang buhok, tuluyan nang napalitan ang kanyang pagiging inosente ng isang hindi matitinag na determinasyon. Noong Nobyembre 1941, tuloy-tuloy ang paglusob ng mga puwersang Aleman patungong Moscow. Mayabang pa nilang ipinagmamalaki na papasok sila sa Kremlin bago sumapit ang Pasko. Ngunit ang ilusyong iyon ay unti-unting nagiging imposible sa matinding paglaban ng Soviet Red Army. Ang mga sobrang tiwala sa sariling sundalong Aleman ay hindi naghangga ng mga damit panglamig at kulang sa supply ng gasolina kaya napilitan silang huminto sa labas ng Moscow. Pinapasok nila ang maraming kabahayan ng sibilyan upang mabuhay sa matinding lamig ng taglamig. Nakiusap ang commander, halos nagmamakaawa, na sinasabing nirerespeto niya ang ganitong integridad. Natanggap ng unit ni Zoya ang utos na pasukin ang isang nayon sa mismong gabing iyon at sunugin ang lahat ng bahay na tinatayuan ng mga sundalong Aleman. Ang matagal na pananatili sa pagtatago ay nagpahina na sa kanilang katawan at bago sila umalis, bawat isa ay binigyan lamang ng kaunting butil ng pagkain. Ito na lamang ang makakain nila sa loob ng 5 araw. Naghati ang tatlo ayon sa plano at tahimik na pumasok sa nayon habang ang pinuno ng grupo ang unang umatake. Agad na pinapaso ng mga Molotov cocktail ang mga bahay. Nang makita ni Zoya ang naglalaglab na apoy, handa na rin siyang kumilos. Ngunit biglang lumabas mula sa isa sa mga bahay ang isang batang Soviet at ang maikling sandali ng pag-aatubili ay tuluyang nakasira sa plano. Nagmamadaling lumabas ang mga sundalong Aleman, pinatay ang apoy at hinanap ang mga nagtatangkang magdulot ng sunog. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang pinuno ng grupo sa huling sandali. Ginamit din ni Zoya ang kalituhan at tumakbo patungo sa gilid ng nayon, ngunit siya ay hinarang ng punong baryo. Sa unang sulyap, nakilala agad ng punong baryo si Zoya. Sa halip na palalain ang sitwasyon, hinikayat siya nitong tumakbo ng mabilis. Ngunit hindi ganoon ang kapalaran ng isa pa niyang kasamahan. Sinubukan niyang pumanggap na taga-nayon at dahan-dahang makalayo, ngunit nahuli agad siya ng mga Aleman. Walang pag-aalinlangan, patuloy na tumakbo si Zoya nang hindi humihinto kahit isang segundo. Ngunit nadulas siya at nahulog sa isang malalim na hukay. Nang muling magkamalay, natagpuan niya ang sarili sa paligid ng mga bangkay ng mga bumagsak na sundalong Soviet. Matinding pagkahanap niya ang ginawa sa gitna ng mga bangkay. Kahit isang piraso ng sira ng tinapay ay maaaring magbigay ng pag-asa sa kanyang kaligtasan. Sa takot, tumingin sa pababa at napansin ang Molotov cocktail at biglang naalala na hindi pa tapos ang misyon. Isang napakalakas na pakiramdam ng guilt ang tumulak kay Zoya at nagpatremble ang kanyang katawan. Tahimik niyang pinasya na bumalik sa nayon mag-isa, determinadong tapusin ang misyon kahit kapalit nito ang kanyang buhay. Ngunit matapos ang nakaraang atake, alerto na ang mga Aleman at bago pa man siya kumilos, siya ay natuklasan. Pagod, nagyayelo at gutom, wala nang pagkakataon si Zoya na makatakas. Agad siyang nahuli ng mga sundalo. Ang Molotov cocktail na dala niya ay nagpapatunay sa kanyang pagkakakilalan bilang isang partisan. Personal na ipinangako ng commander ng Aleman na kung isisiwalat niya ang kinaroroonan ng mga rebeldeng Soviet ay isasakripiso lamang ang kanyang buhay. Ngunit taning galit lamang ang ibinato niya sa kanya.
Sa interogasyon, aksidenteng natuklasan ng isang opisyal na alam ni Zoya ang wikang Aleman na agad nagbigay ng interes sa kanya. Ngunit kahit anong pangungumbinsi o peking kabutihan ang inialok, walang isang salita ang lumabas sa bibig ni Zoya. Nagpasya ang kumander na baguhin ang taktika at gumamit ng matinding kalupitan para mapilit siyang magsalita. Isinabit siya sa isang nakahihiyang posisyon, ganap na lantad. Ang matinding kakulangan sa hangin at kawalan ng pag-asa ay halos wasaki ng kanyang mental na depensa. Ngunit walang awa ang mga Aleman. Paulit-ulit siyang binugbog, bawat hampas ay pumapasok sa laman. Upang sirain ang kanyang huling kalooban, sinadyang ipakita nila ang kanyang pagdurusa sa harap ng iba pang sundalo. Dumarami ang pumupuno sa silid, malamig na nakatingin sa tanawin. Ngunit unti-unting tumigil si Zoya sa pag-iyak. Pinalitan ito ng mas matatag at hindi matitinag na titig. Ang hindi inaasahang determinasyong ito ay lalo lamang nagpataas ng pagtuon ng kumander at muli niyang ibinaba ang kanyang mga kahilingan. Wala pa ring sinasabi si Zoya, tahimik na sinusuri ang mga kaaway sa paligid. Sa puntong ito, hindi na mahalaga sa kumander ang impormasyon. Ang gusto na lang niya ay patunayan na kahit ganitong matatag na determinasyon ay maaaring durugin. Pinilit nilang ilalagay si Zoya na walang sapatos sa paa sa nagyeyelong niebe kung saan bumabagsak ang temperatura hanggang -40 degrees. Nawalan ng pakiramdam ang kanyang mga paa dahil sa matinding frostbite at sinadyang pinaggrubyo ng mga Aleman ang kanyang mga sugat. Bawat kalahating oras, hinahatak siya pabalik sa nagyeyelong lamig. Paulit-ulit ang pahirap na iyon. Muling dinala si Zoya sa harap ng kumander, ngunit gaano man kalakas ang banta o pangungusap, nanatili siyang tahimik. Sa wakas, naunawaan ng kumander na hindi sapat ang pisikal na sakit para pilitin si Zoya na sumuko. Iniutos niya na dalhin ang nahuling kasamahan ni Zoya. Lumalabas na ang kasamahan nilang iyon na nahuli kanina ay nagtaksil na sa kanila. Bilang kapalit ng kanyang buhay, ibinuy na niya ang lahat. Muling ibinaba ng opisyal ang kanyang hinihingi. Sinasabi kay Zoya na hindi na niya kailangang magsalita. Isang simpleng pagtanggol lamang at ang kanilang buhay ay maliligtas. Paulit-ulit na hinihikayat ng traidor na kasamahan si Zoya na sumuko. Hindi maintindihan kung bakit tumatanggi siya, samantalang isang simpleng tanda lang ay makakapagpadala sa kanya pauwi. Tumingin si Zoya sa kasamahang nagtaksil sa kanya, puno ng pagkadismaya at paghangak ang kanyang mga mata. Ang kanyang hindi matitinag na paninindigan ay nagpaiyak at nagpatigil sa opisyal, parang natakot pa. Napagtaan niya na kung ang buong sambayan ng Soviet ay may ganitong diwa, hindi sila kailanman matatalo. Nakiusap ang commander, halos nagmamakaawa, na sinasabing nirerespeto niya ang ganitong integridad. Ngulit ang katahimikan at determinasyon ni Zoya ay iniwan siya sa tanging pakiramdam ng panghihinayang at galit. Sa nagyayelong nayon, muling lumitaw si Zoya. Itinuring siyang walang higit kundi isang bagay ng mga sundalo at walang nakakaalam ng mga kalupitan na pinagdadaanan niya sa gabing iyon. Matapos pagtiisan ang paulit-ulit na pang-aabuso ng napakaraming sundalo, halos wala ng buhay si Zoya at ang sakit sa kanyang katawan ay sobra na para tumawag ng tulong sa mga taga-nayon. Pinipilit niyang iunat ang kanyang kamay, ngulit ang kawalan ng tulong ng mga taga-nayon ay nagdulot sa kanya ng ganap na kawalan ng pag-asa. Upang maitago ang kanilang krimen, bago ang pagbitay, inutusan ng opisyal ang mga taga-nayon na linisin ang katawan ni Zoya. Dala-dala ang bawat palanggana ng dugo at ang lahat ay labis na naantig. Isang 18 taong gulang na dalaga ang pinahirapan ng mga Nazi ng lampas sa pagkakakilanlan at sino mang makakita sa kanya ay hindi maiwasang umiyak ng tahimik. Pinagsama-sama ang buong nayon sa plaza. Isinabit ng mga Aleman ang karatulang nagpapakita kay Zoya bilang arsonist at kinuhanan pa siya ng larawan.
Marahas na inalis ni Zoya ang kamay ng mga sundalo at naglakad patungo sa galos ng may hindi matitinag na dignidad. Sa gitna ng mga sinadyang buntong hininga at bulong ng galit ng mga taga-nayon, tahimik na hinarap ni Zoya ang kanyang kamatayan. Walang makakaunawa sa hindi matitinag niyang pananalig. Habang humihigpit ang lubid sa kanyang leeg, nagpalabas ang 18 taong gulang na dalaga ng kanyang huling sigaw. Isang panawagan para gisingin ang kanyang bayan. Noong November 29, 1941, namatay si Zoya, ang bayani ng Soviet, ng may tapang. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang pagdurusa. Iniwan ng mga Aleman ang kanyang bangkay na nakabitay sa galos sa loob ng isang buong buwan. Nang dumating ang Soviet Red Army at na-recover ang kanyang labi, doon lamang natuklasan ng kanyang mga kasamahan ang tindi ng kalupiting pinasa niya. Nang malaman ni Stalin ang trahedyang ito, labis siyang nagalit at naglabas ng walang kompromisong utos. Anumang opisyal o sundalo ng German 332nd Regiment na sangkot sa pagpatay kay Zoya ay dapat patayin sa mismong Makita. Walang surrender. Mula sa sandaling iyon, ang mga sigaw ng sundalo papunta sa front ay hindi na lamang tungkol sa pagtatanggol sa Soviet o kay Stalin. Lahat ay sumisigaw na may nag-aalab na galit, ipaghiganti kay Zoya. Noong 1944, napalibutan at tuluyang winasak ng puwersang Soviet ang German 332nd Regiment sa Battle of Vitebsk. Sa ganitong paraan, ang pagkakakilanlan ng German Army's 332nd Regiment ay tuluyang nawala. Ang kasamang nagtaksil kay Zoya ay muling bumalik sa unit bilang isang spiya, ngulit nahuli ng Internal Security Forces. Siya ay pinatay sa mismong lugar dahil sa pagtataksil. Noong February 16, 1942, posthumously na ginawaran si Zoya ng titulong Hero of the Soviet Union at inilibing sa Novodevichy Cemetery. Hanggang ngayon, maraming barko, paaralan at kalsada ang ipinangalan sa kanya bilang alaala ng kabayanihang babae. Maaring hindi gumuho ang mundo dahil sa kanyang tagumpay sa digmaan, ngunit ang kanyang espiritu ay nagpukaw ng tapang at determinasyon ng napakaraming kabataan. Tumayo sila upang akuin ang kapalaran ng kanilang bayan, matatag at walang takot, handang ialay ang kanilang buhay at dedikasyon para sa bawat sulok ng kanilang lupain. At dito nagtatapos ang pelikula mga karikap. Kung nagustuhan nyo karikap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli.